Ngayon naman, ating alamin ang nakaka-inspire na kwento sa likod ng food house business ni Edward Iluzada. Dito sa Negosyo Tayo. Nandito po tayo ngayon sa Cavite, mga kanegosyo, at balita ko, sobrang mura ng food dito pero sobrang sarap. Sa halagang 5 pesos to 10 pesos, may ulam na kayo. Ang concept po kasi namin mabigyan ng experience ng buffet style. Gusto namin magkaroon siya ng mas affordable na version. Pero syempre, yung mga ino-offer namin is yung mga egg, siomai, Shanghai, ganon, mga hotdog. Ang nangyayari kasi, sila yung kumukuha, even though 10 pesos lang, no? Dahil nakikita mo parang ang sarap ng mga ulam, minsan nakaka-100 din sila. So background of Sir Edward, he was a former encoder, so empleyado rin po. So what made you decide or transition in putting up your own business? Yun, after ko kasi mag-encoder, naging graphic designer ako. Trabaho ko is more on marketing. Pero bata pa lang ako, mahilig na rin Hilig ka na magnegosyo. Nung tinatayo mo ito, ano ba yung mga struggles and challenges mo along the way? Nung nakita namin tong lugar na to, at in para siyang tambak lang siya ng basura, parang hindi mo akalaing magiging kainan. So, yun yung first, dapat may vision ka dun sa isang bagay na gusto mong mangyari. Tapos, syempre, dahil may market na kami, estudyante, nandyan, so naging madali na eventually. Yun lang, ang naging mahirap lang yung paano siya buuin, paano ayusin na maging ganito yung setup. Anong advice ang may bibigay mo sa gusto rin magtayo ng food business? Siyempre, mahalaga na alamin mo yung inventory tsaka accounting. Yun talaga yung dalawang dapat tutukan mo. Kasi pagka natutukan mo yung inventory mo, alam mo kung ano yung mga nai-spoil na pagkain, alam mo yung mga hindi nabebentang pagkain, at alam mo yung mga malalakas na pagkain na mabili. So, that data, makapag-adjust ka na kung ano yung bibilin mo pa sa susunod o ano yung i-stop mo na. Siyempre, mahalaga na alamin mo yung inventory tsaka accounting. Yun talaga yung dalawang dapat tutukan mo. Kasi pagka natutukan mo yung inventory mo, alam mo kung ano yung mga nai-spoil na pagkain, alam mo yung mga hindi nabebentang pagkain, at alam mo yung mga malalakas na pagkain na mabili. So, that data, makapag-adjust ka na kung ano yung bibilin mo pa sa susunod o ano yung i-stop mo na. At this point, talagang excited na ako, nakakatakam. Imagine, no, dito sa likod ko, chicken siomai, 5 piso. So talagang affordable siya para sa mga gusto mag-buffet. Merong embutido, 10 pesos. Grabe, ang galing. Kumikita pa po ba kayo? Siyempre, it's all about strategizing. Then, meron din kaming matataas yung markup na pagkain para naman hindi laging pabigay naman yung mga pagkain namin. The biggest risk is not taking any risk. Yan po ang mindset ng business owner na si Edward Iluzada. Tuloy-tuloy lamang ang pagbabahagi namin sa inyo ng mga inspiring business stories, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!